ang mga herbal, hindi lang basta nilalagat iniinom ng pure. Ating isasama sa mga pagkain natin araw-araw. Yung sa ulam at sa mga pagsasaing. Kaya may magtitinula. At itong tinula, ang halo namin ay itong dahon ng saging. Ating titilad-tila rin. At dahon ng kawayan. Kasi itong mga halamang ito, walang lasa at walang amoy. Kaya kung ihahalo natin sa pagkain, hindi mababago yung lasa, hindi mababago yung amoy. Di lang, mababago yung kulay. Yung inyong tinula, magiging medyo kulay green. Sapagkat yung mga sustansya nito at kulay ay hahalo doon sa inyong tinula. Pero promise, hindi mababago ang lasa, hindi mababago ang amoy. Kaya kami naman ay magpapangat. Ang aming ilalagay doon sa ilalim ng pinangat, sa ilalim ng kaldero, ay itong paragis. Dahil napakahusay na gamot ito. At itong Carabao grass, itong kulapi. Ang dalawang ito ay napakahusay na gamot at wala ding lasa at wala ding amoy. Kaya kung nangangamba na baka mabago ang lasa ng pinangat na isda, ay hindi po mababago. Manapay yung mga patis nito at hahalot sa ating pinangat yung mga gamot na makukuha natin dito. Kaya kung marami kayong iinumin na herbal, ay di itong dalawang ito ay sa inyong bibigkisin na, hinihimay ito gaya no. At pagkatapos ay bibigkisin ninyo, kung kayo magsasaing sa ilalim ninyo ilalagay, inyong bibigkisin at isasama nyo sa pagluluto. Hindi lamang pandan. Ay kaso yung pandan nga ay mabango. Pero ito naman, kung may mga specific kayong sakit at karamdaman, nagagamutin ng paragis at nitong Carabao grass, pwede itong ihalo. Kung ang mga sakit naman ay magagamot ng dahon ng saging o dahon ng kawayan, pwede nating ihalo. At mamaya ay ipakikita namin sa inyo ang resulta nitong ating pinangat at ang tawag doon, yung itong tinula ng halo ay herbal. Ito yung kawayan. Bibigkisin din ninyo. Dahil Tinali-tali natin. Itatali ninyo para hindi naman nakakalat. Katulad ng dahon, nakatali siya. Para kasi hindi ito makakain at makunat. Ito hindi rin makakain at makunat. Kaya inyong itatali. Yun na rin ang itatali ninyo, wag straw. Yun na rin, no? Makita niya. Ay di nakuha natin yung mga sustansya. May tinula tayo na may herbal na hindi na bago ang lasa, hindi na bago ang amoy. Tayo ngayon ay maghahandaan na ng pagluluto itong tinula. At ang una nating ilalagay dito ay itong paragis, pinakailalim. Tapos lalagyan ko ng kaunting dahon ng saging at ilalagay ko naman itong Carabao grass. Ayan. Tapos yung sili, mahilig ako sa sili. At itong isda ay atin ang ilalagay. Mas kuwan kasi mas mabango siya. Wala namang amoy nga itong kan. Yan. Okay.
Yan yung ating kwan. Walang kwan, hindi ko na nilagyan ng luya yan. Sili lang. Nakakita kasi ako ng kwan sa mangingisda. Pag nagluluto sila wala namang samya kwan Pag maluto parang sardinas ilang araw na may gatong na kwan. Ay lambot pati mga tinik. Kakain tayo ng pinangat na isda na niluto sa mga magagaling at mga masustansyang herbal, mga damong wild. Silihan itong si Pastor, dito naman ako sa medyo maliliit ang dahon kasi lumago na siya. Nakuna na yung mga malalaki ng dahon noon. Sumibol na kasi yung mga maliliit. Ito yung last week lamang niya kinuna ng malalaki. At bigla na lang siyang parang naging bonggang-bongga na ang kanyang dahon. Ay naku, ang sarap nitong dahon sili. Sa akin nga kahit kamatis lang at saka luya at saka itong sili, kahit wala ngang isda, ay naku, kinakain ko na to. Sasamahan ko na alugbati. Ang sarap na. Ay lalo itong dahon sili. Ewan ko ba't ito yung dahon sili parang paborito ko talaga. Lalo ngayon, may native na manok na ibinigay, ay sasahugan natin ng dahon sili. Dami pa. Dito lang ako sa mga tabi-tabi kukuha. Sige, tayo magluluto na. Sasahog natin to sa tinola, itong dahon sili. Ating tingnan yung lalapad ang dahon ng sili, samantalang kung mga talbos lang ang gagamitin natin, ay di mga ganyan lang ang pinakamalaki. Yung lalapad lalagay na natin sa ating tinula. Itong tinulang ito ay native na manok. Kaya hindi kami gumagamit ng hindi native. Saka madalang kami kumain. Gusto lang namin yung mga aso dito makakain ng may sabaw. Tuwing weekend lang pumupunta si na mami din Medyo may kulay siya, na medyo green ang kaunti gawa nung ating nilagay na dahon ng kaway at dahon ng saging. Masarap pag native, iba yung bango niya. Medyo green pero hindi naman talaga latang green. Medyo lang. Ganyan. At ang lasa pati hindi naman nabago. Hindi nagdagdag ng lasa yung dahon ng sagit ng kawayan, pero may mga nutrients na napadagdag dito. Gawa kasi ito ay nilagyan natin ng kaunting paragis, dahon ng kawayan at dahon ng saging. 3 dahon ang naririto. Ay hindi naman ayos naman atin ang kakainin. Sasandukin na natin yan. Ngayon kami ay itong kakain nitong masarap na tinulang native na manok na may dahon ng saging, dahon ng paragis at dahon ng kawayan. At tingnan nyo, ito naman yung ating isda na ang halo sa pagpapais ay paragis at itong Carabao grass. At yung kanyang sabaw ay medyo green. Kaya ang gandang tingnan. At ito namang aking sausawan, ito ay 15 siling labuyo. 15 sili yan. Kasi yung halang nung 100 sili at nung isa, pareho lang yung halang nun. Nagkakaiba lang sa init. Mas madaming init nung maraming sili, pero yung halang ay gayon din. Kaya ito ay aking dinadamihan. Kapag may kaunting sipon, damihan yung sausawan ng sili, talagang labas yung mga mucus talaga. Labasan yan. Kaya tayo kumain na. Tayo kakain na. Higup na. Sarap. Isda. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Ako hindi nagbago. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.